Parang nagtataka ako, bakit kayo nakakapag-park yung mga motor dito sa mga parkingan na sasakyan? Oh, pag nakalimutan yung mag-grab match pala guys, okay lang. So, you can squeeze the clutch, then brake ka lang. Hindi naman maiwasan yan, lalo na pag nagbablog ka, nagsasalita. Buti na lang di masyado mainit, no? Pawisan na siguro ako pag sobrang init. Bakit ba sobrang aga natin, no? Ang in-law kasi natin, natulog sila sa bahay to help us fix yung cabinet nga. And hindi tayo sanay na nagigising na masyado maaga. So biglaan lahat. So I have to buy the brackets para suporta doon nga sa cabinets. And then kukunin yung mga Topcon na screws para sila yung hahawak doon sa mga sa mga bracket natin. Mas matibay kasi, mas makapit pa ngayon. Hinday ko na dati natanggalin using just a manual tool. Just ko papahirapan. Pawis na pawis ako, isang screw pa lang. So kailangan talaga may power tools ka doon. So hopefully itong wheel con dito is bukas na pala. Dito kasi mga matitibay na bracket eh. Ano pala yung, what do you think pala dun sa last video natin where pinakita natin si Echo? Baka may suggestions kayo na mabigay sa akin na pwede i-upgrade, palitan o kung ano man. Then maybe I could consider it kung kaya naman, di ba? Isa pa palang hindi ko na-mention doon is yung gulong. So after siguro a month, I can't remember, siguro mga ganon, pinalitan na natin yung gulong kasi stock yata yung gulong nakalagay dito dati. Syempre it's one of the most important things sa safety, na kailangan yung gulong mo maganda or at least yung hindi siya putput. Ngayon kasi medyo putput na siya, so pinalitan agad natin. Mabigat lang talaga sa bulsa guys, pero if it's for your safety, syempre you have to prioritize that, lalo na sa mga motor. Laging nakataya yung buhay mo dito pagsakay mo eh. So kahit defensive driver ka, pero yung paligid mo naman may barumbado kang natsyempuhan, wala pa rin, di ba? So always be careful when driving guys. Okay, so malapit na tayo dito sa Wilcon. Pagbaba natin, I have to cut the vlog muna and then continue ulit tayo mamaya. Kaya tayo nagdala ng bag para lagayan ng gamit. So kaya hindi ko ginamit yung CPCX natin is inaalala ko yung gusto ko para mabilis yung matapos. Mas convenient yung PCX, pero this particular case kasi ayoko lang papaghintayin si in-law natin para hindi siya mainit. So kaya ginamit ko natin to para mabilis. And para makapag-vlog tayo syempre. Pero makakapag-vlog naman tayo dun sa PCX. Hindi lang naka-ready yung attachment. So kailangan ko kasi lipat to eh. Guys, sumobra pala ako. Sumobra ako. Doon pala yung Wilcon. So gagawin ko muna is pupunta na muna ako sa bahay. Anong oras na ba? Baka tulog pa siya. Hindi, Wilcon muna. Makatulog pa. Ito lang yung ayaw ko dito din. Pag binamaniobra mo yung bike gamit ng paa mo, bigat niya guys. Matangkad na ako niyan ha.
Yan, very careful ka din dapat pag lilipat ng lane or kalsada. Kasi may mga driver talaga na hindi ka pagbibigyan. Kunwari yan. O, diba? Tumingin na eh. May blooper tayo, napasobra tayo. Doon lang tayo sa may McDo eh. Galit ba siya nun? Oh, galit siya no. Ay, open na siya. Right, we're here. Di pwede doon? Dito lang? Layo naman kuya. Ayun tayo mag-park doon sa malapit. Okay. Dito na tayo guys. So kakat muna yung vlog. Kasi hahanap muna ako ng bracket. Sana meron dito no. Okay, see you in a bit. Okay guys, we're back. So nakabili na tayo no na kailangan natin. Grabe ang mahal. Mga bracket lang. Yan sila oh. Pero heavy duty. So dalawang klase, isang maliit, isang malaki. And natandaan ko na guys yung term na ginagamit pag nag-upshift dito sa Z1. And yung term na yon ay sleeper clutch. So meron tong sleeper clutch. So clutchless shifting. Upshift yan ah. Let's go. Dapat tayo sticker. So, ayun nga. Research ko kanina habang naghahanap or naghihintay doon sa cashier kung ano yung term na ginagamit. Nakalimutan ko talaga siya. So sleeper clutch, diba? Natandaan ko rin. So a way to do upshifts without pulling the clutch. Ayun yan. Nakalimutan ko na naman tong strap na to, putik na to. Ay, as in every single vlog, feeling ko makakalimutan ko to. Hindi kasi ako sanay na naggaganto, which is wrong. So kailangan natin masanayan na naka-lock agad dyan. Visor na lang tayo para mahangin. Gusto ko sana mag-vlog kanina guys sa loob. Kaso wala pa, hindi pa ganun kalakas sa loob kong mag-vlog in public. Yung hindi ako nakasakay ng motor. Nga pala, stickers. So papagawa tayo ng stickers para wala lang, masaya mabigyan ng stickers. Saka marami namang gumagawa niya. It's parang naging normal na sa mga motovloggers nagbibigay ng stickers. But I want the sticker to be very simple lang, para hindi siya maraming kulay, black and white lang. Para kahit saan mo siya lagay, pwede siya. Ay, tuturo ko lang guys, yung shoutout na rin natin. Ares
Thai Parts or Motor Shop. Ano ba ito? Yung exact pangalan yan. So ito yung shop nila. Pag may mga gusto kayong pyesa na magaganda, sa mga motor, ayan siya guys. So nung nagsashow pa tayo, nung pinagsashow pa natin si Julia or yung Aerox natin, bumibili din tayo ng pyesa dyan. Alright guys, malapit na tayo sa bahay. So I'll be back later in a bit after kunin yung mga kailangan natin gamit. Oh, no, putik. Isa pa sa downside na walang yung naka-tilt ID. Pag mabasa ang daan, yari ang likod mo talaga. Yan na naman. Banlaw. Naputikan din yung gulong natin. So babalawan natin na konti. Alright, papasok na tayo sa Clark. Ito guys, ma-appreciate nyo talaga yung ganda ng Clark. Sobrang maliwalas, malinis. Parang Amerika kumbaga. Yung first time kong pumasok dito sa Clark, ako parang nasa Amerika ako. And actually that makes sense kasi back then ito base ng mga Amerikano to so yun yung reason bakit mukha siyang American parang place sa Amerika, same style. Grabe yung suspension ko parang masyado siyang bouncy. Hindi ko pa napagalaw actually yung suspension nito. Natatakot akong pagalaw siya kasi hindi ko alam yung kalakaran. At saka kung saan yung magaling na magtotono ng suspension niya. Pero parang masyado siyang bouncy or yung rebound niya masyado mabilis. Malaking tulong yung nito guys, stabilizer, kasi sa bouncy road na yun may possibility na mag-wiggle siya yung death wobble na tawag. So yung cost pala nun, may isa nakikita ko lang or nababasa na mapapanood is mabilis ka, and then pag kunwari may hump or lubak na nadaanan, naangat yung harap, diba? And then pagbaba ng bike, yung front wheel niya, front tires, pagbaba niya, pag hindi siya diretso, pag naka-slight angle siya, parang dun mag-i-start yung death wobble. So it is a must to get steering damper talaga. Nagpapabomba si Kuya. Ayun, pwede. So, na-confirm natin yung tanong natin kanina. So, kung pwede bang dumaan dun sa daanan ng pangsasakyan. Isa sa mga experts din na nagsabi is pag maingay yung big bike mo, much safer. Kasi alam nilang padating ka Parang iiwas na agad sila. Siguro kung mapapansin nyo dun sa isang post natin, nag-comment yung isang Amerikano dun. Sabi, color it yellow.
So, actually si boss ko yun sa work. And I'm thankful na supportive siya sa ginagawa ko. Akala ko nga magiging ano siya eh, parang magagalit kasi ginagawa mo, iba na naman ginagawa. Or baka mawalan ako ng oras sa trabaho, ganun. Pero hindi. Nagulat ako nung sabi niya, parang push mo yan. And then, tinuturuan pa niya ako ano yung mga pwedeng gawin. And I appreciate that a lot coming from him. Alright guys, nandito na tayo. I'll see you in my next one.